Hey guys, Yvonne here. And today pag-uusapan natin kung worth it ba talaga ang mga HubSpot professional plans. Tandaan na lahat ng i-cover natin ay case-to-case basis. Kaya kailangan lang natin alamin kung ano talaga yung best option para sa'yo. Bago tayo dumiretso, gusto ko munang mag-explain kung ano nga ba talaga ang HubSpot platform. Kung mag-scroll down tayo dito sa official HubSpot page, makikita natin na ang daming hubs na kasama sa HubSpot. At bawat isa ay may iba't ibang function. May marketing hub para sa mga marketing features, sales hub para sa sales, service hub, content hub, at iba pa. Kapag nag-sign up kayo sa free version ng platform, automatically makakakuha kayo ng access sa smart CRM features. Basically, ito yung nag-a-allow sa inyo na mag-track ng company records, contact records, emails, at iba pang mga ganyang info. Kung ngayon nakastore pa lahat ng info nyo sa Google Sheet, no-brainer na gumamit kayo ng CRM kasi free siya at mas madaling gamitin. Marami na akong nakatrabaho na HubSpot clients at lagi nilang sinasabing wala nang dumudula sa mga cracks. Kasi kapag Excel na sobrang daming rows, ang daling may mawala. At kung mahal ang binibenta nyo, pwedeng thousands of dollars ang mawala. Pero kung meron kayong kahit anong marketing or sales or service na ginagawa, no-brainer mag-sign up sa hubs. At kung mag-scroll down pa tayo dito, makikita nyo yung iba't ibang features na kasama sa bawat specific hub. Dito, gaya ng nabanggit, nandito yung Smart CRM at lahat ng features na kasama sa loob nito. Great option to kung gusto nyo i-centralize lahat in one place while neat pa rin ang setup. Pero karamihan talaga nag-i-start sa marketing or sales hubs kasi yun yung tunay na nagpapagalaw ng business nyo forward. At kung titignan mo, karamihan ng features na nakalist dito ay nasa professional side of things. Pero wala na tayong oras para isa-isahin lahat kasi sobrang dami. Pero pagdating sa marketing hub at halos sa lahat ng hubs ng HubSpot, kailangan talaga nating isipin yung scalability. Kung nasa point na yung business nyo na lumalago at kailangan na ng konting automation, scalability, or reporting, then no-brainer talaga ang pag-sign up sa professional plans. Sa marketing side pa lang, ang dami ng cool features. Mula segmentation, campaign, management, hanggang attribution reporting para makita talaga kung ano yung gumagana sa hindi. At sa HubSpot specifically, ang galing nila kasi pinapakita nila exactly kung magkano. Ang galing. Kunwari, sa blog post versus email campaign o social media versus ibang channels. Ayan, kita mo agad kung ano yung nag-work para sa business mo. Kasi maraming ibang platforms na nagamit ko na link clicks at page views lang yung mini-measure. Magandang metrics, oo, pero minsan di nila nakukwento yung buong story. Pero yung pinaka-big deal sa marketing hub ay automation, customization at scalability pagdating sa reporting. At ganito rin basically yung theme sa lahat ng hubs. Kunwari sa content hub, merong feature na smart rules. Ang ibig sabihin nito, kung bumisita ka sa website ng isang brand at nakapag-convert ka na dati, naglagay ka ng email or phone, mag-a-adjust yung page para sa'yo base sa info na nasa HubSpot CRM. Dahil sa ganitong dynamic personalization, mas mataas yung chance na mag-convert yung leads. Ang dami ring tools para makagawa ka ng content na mas mabilis at efficient. At kung titignan natin yung sales or service, meron kang automated sequences na pwedeng mag-send ng emails at HubSpot notifications sa team nyo or sa prospects. Kaya mas gumagaan ng buhay habang nag-i-scale kayo. Kasi ganito, kung maliit pa yung operation nyo at kaya pa lahat gawin manually, hindi nyo talaga kailangan itong mga features na to. Hindi nyo kailangan ng pipeline management or sequences, pwedeng one by one nyo lang gawin, tas okay na. Pero kung ang goal nyo ay mag-grow, mag-increase ng revenue, makakuha ng mas maraming clients, game changer tong features na to. Kasi ang daming tasks na dati mano-mano yung ginagawa, pero ngayon automated na. At yan din yung kwento sa lahat ng hubs ng HubSpot. Ang goal nila ay one centralized platform kung saan pwedeng dito na gawin lahat ng work. Kung ako sa inyo, punta kayo sa pricing page at depende sa hub na interest nyo. I-check nyo yung differences ng free, starter, professional, at enterprise para makita nyo exactly kung ano yung kasama. So dito, kung titingnan natin yung marketing side, may kita natin yung differences ng marketing starter, professional, at enterprise. Scroll lang tayo pababa at may kita natin lahat ng pinagkaiba nila. Pag nag-scroll ka pa, may kita mo ng daming features sa professional level, gaya ng A-B testing, contact scoring, at smart content. Mga tools na wala sa starter plan. Importante talaga itong mga features na to habang lumalaki at dumadami ang traffic sa website nyo. At tandaan, hindi lang to para sa marketing. Magkaiba pa rin yung features sa sales hub, service hub, content hub, at operations hub. At di ko naiisa-isahin lahat ng to. Ang ginagawa ko personally, nag-i-scroll ako hanggang sa bottom ng pricing page para makita ko lahat ng differences per hub. Ngayon, ipapakita ko sa inyo live kung ano yung itsura nito sa loob ng HubSpot portal. At sa left-hand side, may kita nyo yung iba't ibang options tulad ng workspaces, CRM, marketing, content, commerce, at iba pa. Pero kapag nag-hover ako sa marketing, makikita nyo na kailangan ng upgrade to Marketing Hub Professional para ma-activate yung mga campaigns. At yun mismo yung point ko dito. Kailangan yung tandaan
na yung HubSpot ay originally nagsimula bilang isang marketing solution. Ito lang talaga yung hub na ino-offer at kilala lang ang platform dahil sa marketing features nito. Kaya masasabi natin ito ang bread and butter ng HubSpot. Kaya kailangan yung tanongin yung sarili nyo. Gusto ko bang mag-grow? Gusto ba naming makakuha ng mas maraming clients, leads at revenue? Kung oo ang sagot sa mga yan, then yung marketing hub ay isang no-brainer na choice para sa'yo. Ang reason dito, paano ka nga ba makakapagpalago ng leads kung nasa stage ka na gusto mong i-prioritize ang growth? Ang pagkakaroon ng access sa campaigns, emails, social ads, forms at pati sa SEO mo, lahat sa isang lugar ay magiging game changer para sa'yo. Kasi kahit may free features na nagbibigay sa atin ng all-in-one place, kung wala kang professional plan, hindi mo rin talaga magagamit ng buo yung mga yon. At yan talaga yung point ng pagkakaroon ng lahat sa isang lugar. Kasi kapag nag-reach out tayo sa customer at kompleto yung info nila, kunwari favorite color, ilang employees meron sila, anong position nila, pwede nating isama yon sa marketing outreach, sales outreach, o kahit sa pagsaservice natin sa customers. At hindi nyo na kailangan gawin to isa-isa manually. Kasi kung mag-scroll down tayo dito sa automations, merong mga features tulad ng workflows at sequences na tutulong sa inyo. Simple lang, ang workflows ay parang if-then triggers. Kunwari, if may bumisita sa pricing page nyo, then automatic na may email na magte-trigger na ipadala sa prospect para sa further nurturing. At pwede rin itong i-apply sa maraming ibang aspeto. Kasi pwede tayong magpadala ng automatic triggers na kapag nangyari ang X, Y, at Z. Hindi mo na kailangan gawin manually sa side nyo. At sa sequences naman, gaya ng nabanggit ko kanina, pwede nating ilagay yung mga tao doon para automatic na ma-send ang emails, ma-release ang tasks, makakuha tayo ng reminders, makapag-send ng LinkedIn messages. Ang dami pwedeng gawin dito. At alam ko mukhang madami to, pero ang maganda sa HubSpot ay meron silang 2 to 3 month onboarding period. Kapag nagsisimula pa lang kayo, talagang inaalalayan nila kayo step by step. Nagmi-meet kayo once a week at sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, tutulungan nila kayong pag-usapan ng strategy at paano gamitin ng maayos ang platform. At sa ilang cases, pwede rin kayong mag-opt-in para magdala ng implementation partner na pwedeng i-set up ang buong platform para sa inyo. At yung HubSpot support, sobrang galing. Kapag nag-sign up kayo sa professional plan, magkakaroon kayo ng phone, chat at email support 24/7 dahil may mga HubSpot offices sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya kung nasa stage na kayo ng growth, ang HubSpot professional plan ay pwedeng maging solid na option para sa inyo dahil makakatulong talaga to sa pag-scale ng business nyo. Ayan, so yan na. Yan ang high-level overview kung worth it ba ang HubSpot professional plans. Tandaan, depende pa rin yan sa hub na kailangan mo. Kaya alamin mo muna kung nasaan ang main priority mo. Kasi at the end of the day, kung marketing muna ang priority at hindi pa sales, pwede ka namang mag-marketing professional habang sales starter lang muna. Tapos mag-grow ka na lang with the platform. At kung gusto nyong itry mismo yung platform, meron akong exclusive link sa description para magawa nyo yun. Tandaan, sa channel na to, gumagawa kami ng videos tungkol sa iba't ibang tools at platforms para matulungan kayong mag-start at magpalago ng business nyo. At kung naging helpful sa inyo ang video na to, don't forget to leave a like and subscribe para sa mas marami pang videos na katulad nito. Sobrang nakakatulong yan para masuportahan ng channel. Till next time, peace!